Mukhang ayawan na ang nangyari ngayon dito sa Terra Firma Jeep at kay Mark Nonoy. Dahil ngayon daw itong si Mark Nonoy gusto nang bumalik dito sa PBA at sa Terra Firma. At inamin niya na siya raw ang may kasalanan tungkol dun sa paglalaro sa ligang labas. Pero ito raw Terra Firma ay ayaw pa siyang kausapin at hindi raw siya prioridad. Sinusubukan daw nung kampo nitong si Mark Nonoy na kausapin yung kanilang team manager na si Pido Harencio, pero hindi raw ito ini-entertain so far ng Terra Firma. At understandable naman yon dahil maganda ang nilalaro ngayon ng Terra Firma at actually parang hindi nga nila kailangan itong si Mark Nonoy at yan ang dahilan kung bakit hindi siya priority ng nasabing koponan. Dahil dito, lumalakas yung posibilidad na baka nga itong si Mark Nonoy ay i-trade na ng Terra Firma dahil hindi na nila to kailangan at baka nga ito ay tuluyan ng mapunta sa ibang team. Ang matunog na pangalan ngayon ay ito raw Magnolia Hotshots na mukhang nangangailangan ng panibagong point guard. Na nakagugulat kung itong si Mark Nonoy ay ma-trade nga or worst case scenario, baka ito ay hindi na makabalik sa PBA dahil nga sa paglalaro sa ligang labas na alam naman natin ay talagang inaayawan ng mga koponan. Kaya itong sitwasyon kay Mark Nonoy, sabi nga nila ay wait and see muna. Kasi hindi rin naman basta-basta yan makukuha ng Magnolia unless makipag-trade. At syempre ang Magnolia, siguraduhin na kung magte-trade sila kay Mark Nonoy, na ito yung maglalaro talaga para sa kanila at hindi na sasama ulit sa ligang labas na siyang dahilan nga ito ay sinuspindi na nitong Terra Firma Jeep. So abangan natin kung ano ang magiging sitwasyon dito. Na pag-uusapan natin itong Magnolia, totoo nga ba yung lumalabas na balita na ang 6'10 center nila na si James Laput ay posible raw na baka i-trade sa San Miguel Beer sa pamamagitan ng isang 3-team trade. So si James Laput daw ay mapupunta sa San Miguel. Samantala naman, JM Calma mapupunta sa Titan Ultra at si Cade Flores daw dadalhin sa Magnolia. So James Laput to San Miguel, JM Calma to Titan Ultra at itong si Cade Flores ay sa Magnolia. So itong si JM Calma dati naglalaro yan doon sa Northport, yung team na bumili dito sa Titan Ultra, na binili ng Titan Ultra. So babalik siya ngayon dyan. Samantala naman si James Laput, welcome addition yan sa San Miguel. At syempre 6'10 yan, magkakaroon sila ng Twin Towers kasama ni Junmar. Kaya sa tingin ko, itong trade na to, pwede talaga yan sa PBA. At hindi na nakapagtataka na excited si Coach Leo Austria doon sa posibilidad na yan. Dahil kung makukuha nila ito si James Laput, magkakaroon sila ng isang additional pang center na talagang magagamit nila at hindi naman natin masasabi na masasayang to o mabuburo sa bench. Dahil siguradong mabibigyan ito ng playing time ni Coach Leo Austria. Lalo na't alam naman natin na hindi biro yung minuto na nilalaro ni Junmar. So as much as possible, gusto ni Coach Leo mabawasan yung minuto nito. Kaya sa tingin ko, pwede talaga itong makuha niya, itong si Junmar Fajardo, itong si James Laput para maging backup ni Junmar sa SMB. Siyempre, hindi masyadong magkaka-playing time si Laput sa Commissioner's Cup dahil meron tayong mga import. Pero pagdating ng Philippine Cup, diyan talaga lalabas yung value ng pagkuha nila kay James Laput. Ang Converge Fiber Xers daw ngayon ay nag-iisip na kumuha ng bagong import. At ang isa doon sa mga na lumilitaw ay itong si DeMarcus Cousins. Siyempre, si DeMarcus Cousins ay isang legitimate NBA player yan na ngayon ay naglalaro overseas. At ito raw ay gustong kunin ng Converge kapalit nitong si Kylor Kelly. Hindi pa natin matitiyak kung ito'y matutupad pero medyo matinding move ito para sa Converge. Veterano na itong si DeMarcus Cousins. Hindi na siya katulad nung dati siyempre. Pero sa tingin ko, magiging isa pa rin niyang asset para sa Converge. Although, sa totoo lang maganda naman ang nilalaro ni Kylor Kelly. Ang problema lang dito kay Kelly ay hindi siya yung tipong take charge na import. More of a role player. Kaya medyo hindi nakapagtataka na hindi siya pinupuntahan ng Converge
kapag kinakailangan nila nung tinatawag talaga ng mga matitinding basket. So, iyan ngayon yung problema ng Converge. Pinag-iisipan nila kung kukunin pa ba talaga nila itong si Kyler Kelly. Pero kung sa bagay, kung makukuha nila itong si Kyler Kelly, sa tingin ko magiging okay yan para dito sa kanilang lineup. Or rather, ito si DeMarcus Cousins. Dahil si DeMarcus Cousins, alam natin power player yan. At yan talaga ay take charge guy. Maski nung nasa NBA pa siya. So, hindi ako magugulat yung nababagay sa Converge Fiber Xers. At nasisiguro naman natin na ito na talaga yung magiging isa do sa mga imports na kakailanganin nitong Converge. Kaya kung magkakasundo sa salary at kung mababuyout nila yung current, yung kasalukuyang kontrata nitong si DeMarcus Cousins, sa tingin ko, magagawan talaga nila to ng paraan. Kaya hindi ito magiging problema ngayon para dito sa Converge Fiber Xers. Si Richie Rivero nga ba ay gustong kunin ng Barangay Ginebra mula sa Phoenix Fuel Masters. Isa ito doon sa mga napag-uusapan ngayon sa social media, lalo na tumabas daw yung balita na merong mga Japan B-League teams ang interesado kay Rivero. Pero sa ngayon daw mukhang ang gusto ng Ginebra ay unahan ang mga ito at i-acquire na ang serbisyo ng nasabing guard mula sa Phoenix. Siyempre, hindi naman kaagad-agad yan bibitawan ni Coach Charles Chu. Alam natin yon. Pero, itong si Richie Rivero daw mukhang determinado Barangay Ginebra na makuha ang serbisyo nito at o-offera ng magandang trade ng Phoenix kapalit itong si Jeremiah Gray. Abangan natin kung matutuloy talaga ito at kung papayag itong Phoenix Fuel Masters. Pero sa ngayon, mukhang masaya talaga sila dito sa nagiging reaksyon ng sa laro ni Rivero. Dahil mukhang talagang ang laki ng ginanda ng laro nito at napansin na to ng Ginebra. Ayon sa usap-usapan, baka daw si Jeremiah Gray ang i-offer na kapalit ng Barangay Ginebra para kay Richie Rivero. Tignan natin kung tatanggapin niya ni Coach Charles Chu, pero sa kasalukuyan kasi maganda ang takbo ng Phoenix at ito si Jeremiah Gray, healthy na yan. So baka tignan natin kung papayag sila. Pero sa ngayon, ito si Richie Rivero hindi nakapagtataka na very much in demand dahil sa husay ng laro nito. Hindi lang dito sa PBA, kung hindi maski na sa Japan B-League. Kaya okay na okay talaga to para sa karera ni Richie. At kung ikaw naman ang Barangay Ginebra, talagang gugustuhin mo na makuha yung ganyang klaseng player. And take note, hindi lang naman Ginebra ang gustong makakuha kay Richie Rivero. Kung hindi, maski na yung iba pang mga PBA teams dahil kinakailangan nila yung ganyang kalibre talaga ng player. Kaya good move ito para sa karera ni Richie talaga. Binabati natin sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Jonel Alagon, Michael D, Katsakino Dokusin, Monde Guzman, si Malyari Mascarinas. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Romeo Conchada at ang iba pa.